o nakita sa kasaysayan ng martial law noong nakaraang mga panahon ng Marcos Sr. na pinalusob at winasak ang mga religious compound. Not even kahit alam ng gobyerno na marami po sa mga kasamahan namin ng mga NPA, ng mga Communist Party operatives na nagtatago sa loob ng mga seminaryo ng simbahan katoliko at mga iba pang mga facilities na pagmamayari ng simbahan, especially yung mga simbahan na connected sa CPP, NPA, NDF, ang mga pastor like ang United Church of Christ in the Philippines, yung Convention Baptist, yung Roman Catholic Church mismo. But never was there any historical account na sa gitna ng kasagsagan ng pagpapatupad ng martial law ay nilusob, sinaktan ang mga civilians na mga nasa compound ng isang relihiyosong organisasyon. So hindi ko nakikita ang comparison but rather nakikita ko ang definition kung papaano nagiging mas abusado, mas nagiging marahas at mas nagiging delikado sa buhay ng mga sibilyan at mamamayan ang pagkukunwa-kunwarian na ito ni Marcos Jr. na parang may demokrasya pero sa katotohanan malubha pa sa pagdideklara ng isang formal na martial law ang ginagawa ng kanyang state instruments of oppression o ang tinatawag na coercive apparatus ng gobyerno, which is now the Philippine National Police, tantamount to their actions ang tinatawag na state terrorism. So ito ay malubha at nararapat lamang na hindi lamang kondinahin dito sa ating bansa ng buong bayan at ng ating mga mamamayan, kundi dapat dalhin ito sa international attention. Marapat lamang na kasuhan ng malubhang paglabag sa karapatang pantao, malubhang paglabag sa mga civil and political rights, at malubhang paglabag sa makataong batas o yung tinatawag na international humanitarian law. May pananagutan dito si General Torre as the ground commander immediately at ang kanya mga command group. At ang may malaking pananagutan din ay sila Secretary Abalos at si Marbil, no, ang chief ng Philippine National Police, and of course Mr. Marcos Jr. So sa tanong ni Brother Admar, ito po ba ay kahalintulad na ng martial law? Mas masahol pa po ito. At ito po ay isang duwag na uri ng pagmamalabis sapagkat hindi nila inaamin, iniikutan at tinitimpla-timpla nila ang mga batas kung paano gamitin laban sa sibilyan at ordinaryong mamamayan, and for that matter mga religious organizations po ang mga taong ito na nag-co-compose ng Kingdom of Jesus Christ. Mas masahol po ito at mas delikado kung hindi natin ito lalapanan, ilalantad at itatakwil sa maagang bahagi sapagkat wala na pong kinikilalang batas. I agree doon sa punto earlier sa mga press conferences na inihayag ng Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ that the government of Marcos Jr. has now become a lawless government. Isang gobyernong pinaghaharian ng walang pagrespeto sa batas. At nagaganap yan dahil sa isang unstable mentally and probably physically, but more importantly, incompetent, corrupt, and abusive government of Marcos Jr. na nagkukunwaring bait-baitan pero wala sa sariling bait. At ito ay first time ko rin makita na walang kinikilalang mga abogado ang mga pulis. No? They don't listen to the man or officers of the law. Ang sabi lang ni Torre, wala akong pakialam sa argumento ninyo. This is not the time to debate. You just go to court and we will answer that. In fact, nang magkaroon kami ng pagkakataon na makaharap ko siya, siguro mga several seconds siyang natamimi, face to face siguro mga isang dangka lang, no? Closely ako at si Atty. Torion habang we are maneuvering our way to get inside to make legal observations para siguro na walang abuso at pagtatanim laban sa mga sibilyan at pamunuan ng KOGC ang gagawin. Natamimi siya, no? Sa likod niya si Colonel Patay. Puro ko ito mga kakilala, no? Colonel Patay, I think, is the regional officer for operations, deputy regional director for operations. So nandun siya. Kumindat siya at mag-fist bump. Magkakilala kami nito eh. Ni Colonel Patay, sa pangalan pa lang, alam mo nang maraming mamamatay kung hahayaan mo lang, no? Si Torre, natamimi, mga kababayan, itong words niya. Exactly. Oh, Eric, you're here. Tapos tahimik. I hope we can meet again in better times. So ibig sabihin, ang mensahe niya, hindi magandang pagkakataon na magaganap. At hindi magandang pagkakataon na kami magtatagpo. At alam ko na may karahasan na mga mangyayari sapagkat ang kanya mga utos ay
napaka-arugante at walang kinikilalang point of discussion or negotiation. They were there not to implement the warrant of arrest. They were there to attack and do violent actions against the members of Kingdom of Jesus Christ. And that was the plan. So that violence can be instigated, and once violence will erupt, they will declare either the state of emergency by an incident of having lawless violence dahil may kaguluhan, or worse, declare a regional level or local martial law. At makikita natin na ang order na yan habang siya ay nagmamaniobra na lumusob, si Torre ay may kinakausap sa phone, giving direct orders. That can only be between General Marbil and Torre, or either Abalos or baka si Lagdameo. Anybody from the top level or the top honcho of Marcos administration. So hindi po ito nagkataon lang na naganap na napag-isipan lang ni Torre. They are planning this. They were planning this. Coach Oli, mga kababayan, Brother Admar and Brother MJ, they were planning this. Kaya ang tawag ko dito premeditated at calibrated but systematic implementation of state terrorism, targeting Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, to send a strong message that under Marcos government, they don't care about the law because they are the law. Ay hindi natin papayagan yon. At ito ngayon ang ginagawa ng KOGC at ng mga mamamayan ng KOGC at ng mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ ay isa pong sa pagsasakripisyo at pag-aalay para mapukaw ang damdamin ng buong bayan at mamulat ang buong mamamayan na hindi po natin papayagang sakmalin at angkinin ang demokrasya at kalayaan ng ating bayan ng isang gobyerno na namumuno nito ay hindi lamang nalululong sa droga, kundi nalululong at nagiging lasing sa kapangyarihan habang maaga pa. Ang pagsasakripisyong ito at pag-aalay ng Kingdom of Jesus Christ ay masakit at mahapdi sa ating mga puso, lalo na sa amin na malapit kami kay Pastor Kibuloy at na sa mga pamilya namin sa SMNI at Kingdom of Jesus Christ ay nadudurog pong puso namin. But these are sacrifices, I think, which are inevitable to happen because nagkakaroon po ng national amnesia ang bansa na akala nila ang Marcos na bait-baitan ni Bongbong Marcos ay gobyerno na pwedeng pagkatiwalaan. Ito pala ay gobyernong kahalintulad ng isang kriminal at sindikato na gobyerno. Okay. Babalik po ako sa pagre-rebelde. Subalit hindi ko po pwedeng balikan ang grupong itinakwil ko na sapagkat mali at baluktot at madugo ang kanilang ideolohiya. But I can fight this government in a peaceful manner without sacrificing the determined principle of standing up for the rights of our people, for real democracy. And I can do that the way Kingdom of Jesus Christ family is doing it right now. Peaceful resistance, but with determined principle to stand for what is true and just and to fight till the end against oppression and tyranny. So yun pong nararamdaman ko, yun napupukaw po muli ang mga damdamin naming mga naging rebelde at naging kalaban ng gobyerno sapagkat mahapdi at mapait ang karanasan na ito na nasasaksiyan namin nila Coach Oli kanina at ng buong daigdig at ng buong sambayanan na dinadahas ng gobyerno mismo ang sariling mamamayan niya. Ay instead na siya magprotekta, instead na yakapin at kalingain ang mamamayan, as if the way General Torre and the Philippine National Police implemented a very violent, systematic, oppressive, and scandalously, excessively violent na paggamit ng mga proseso ng batas sa korte, ay ipinakita nila na parang puro kriminal ang pagtingin nila. Dito, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, kundi pati sa mga civilians na ito. Kawawa din ang mga pulis dito, no, mga ordinaryo, na nagagamit sila. But they have the choice to decide either to follow legal orders or to be part of accountability on following and implementing illegal orders. You can have always a choice on your decision, and you can always have the opportunity to choose anong option mo, kung anong action ang iti-take mo. So hindi pwede po ito mananatili mga illegal orders na ito. But I will also take this opportunity sa SMNI. Mabuti na lang po nung hapon na-realize din ni Senator Bato de la Rosa to intervene at least for a dialogue and negotiation. But it should have been done earlier to assert his oversight function dahil nai-involve pa naman sa committee hearing si Abalos, si Torre at sila Marbil at iba pa mga police officers na ito. He was a senior
and the most senior Philippine National Police General, and he is a senator. At dapat tinulungan din natin si Senator Beto de la Rosa, nila Senator Bongo, Vice President Sara Duterte, Mayor Basti Duterte, ang mga taga Davao na mga national officials ay dapat nagsalita at dapat huwag nating antayin may mabuwis na mga buhay, may mabasag na mga bungo na pinupukpok at nginungudngod sa lupa ang mga kabataan, kababaihan pinupusasan at sinasaktan. At may mga namamatay na, dalawa na yatang napatay o na, isa o dalawang namatay at 16 na. 16 ang nagkaroon ng injuries due related to tear gas incident at pananakit at ang panic attack. Antayin pa nating dadanak ang dugo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At ngayon ay may illegal occupation. Coach Oli, Brother Admar, and Brother MJ, dideklara natin sa SMNI ngayon. This is a brazen disregard of law. Ito, nakita ko to kaninang nangyaring ito. Tulo ang luha ko nito sa gilid, Brother Admar. Tumulo talaga ang luha ko nito na mapatay na ito eh. No vital signs na ito pero nire-revive ng mga medic natin kanina. Nila Dr. Libong Kogo nang nakita kong unang nag-ano nito. I was crying when I saw this because ang gumawa nito ay the very government that should be the protector of the people, including the KOGC. Pero sila po ang naging kriminal laban sa taong bayan.